Guys, welcome back sa YouTube channel. It's me again, Constantina. So, for today's vlog is magdi-discuss po tayo, magbibigay po tayo ng reaction video patungkol sa video photo post ni Dean's Vlog. Shoutout pala kay Dean's Vlog. Ayan siya. Kasi may content siya dito na may in-upload siya na photo na bakit Hong Kong? Ayan. Bakit Hong Kong? So, yun. Bakit nga ba Hong Kong? Bakit marami ang pumipili na magtatrabaho dito sa Hong Kong? Tara, sabay-sabayan natin silipin ang comment section. Bakit nga ba? Dahil nandito yung mga sagot. Kasi mostly, sa mga nagpo-comment dito is nandito po sa Hong Kong. So, bakit nga ba Hong Kong? Unang-una, may nag-comment dito, bakit Hong Kong? Dahil majority talaga nagsasabi na malaki ang sahod. Tapos pero sabi, pero butas ang bulsa. Yun lang sa natatanong namin, guys. Oo, malaki nga ang sahod, pero kinakapos pa rin yun. Tapos meron din dito na po comment, ang sabi kasi dito sa Hong Kong is malapit sa Pinas. Yes, true. Kasi kung magtitingnan mo sa mapa, ang Hong Kong ay nasa ibabaw lamang ng Pilipinas. Ang oras ng flight, I think 1 hour and 45 minutes. Parang kasing layo lang din ng Davao to Manila. So, Manila to Hong Kong, and Hong Kong to Manila is 1 hour and 45 minutes. Yeah. Ewan kung tama ako. Guys, sobrang pawis ko. Pasensya nyo na. And then, meron din dito, again, sabi rin, malaki sahod, may day off, same Philippine time, no need to adjust the time para sa mga LDR. O ba? Oo nga naman, kasi same hours lang, same time. Nakakatuwa kasi yung magkaibang oras, yung matutulog ka pa lang, siya gising na. Tapos gigising ka, siya matutulog na. Tama. So, maganda to sa kapag naka-LDR ka, lalo na kapag nasa Middle East, yung ka-LDR mo or nasa part ng Europe or charots. And then ito naman, kasi medyo malaki ang sahod at malapit lang sa Pinas. Yes, meron din nagsasabi na the same lang din. Marami din nagsasabi talaga, malaki ang sahod at malapit sa Pilipinas. Ito naman isa, kasi malaki sahod. Tapos sabi naman ng isa, no choice. Ito lang kaya ng budget. Charot. Oo nga naman, dahil pagpupunta dito ng Hong Kong, medyo less siya kaysa pupunta ka ng bandang Europe. Siyempre, kapag dun ka na country, talagang gagastos ka muna ng hundreds of thousands and cents. Charot. Then, ito na naman, sabi naman kasi malapit lang sa Pinas. Tapos, may nagsasabi rin dito na para maging like Cinderella's, katulong sa 6 days, Disney Princess sa Sunday. Yun guys, marami talaga dito din na talbugan talaga yung mga attire. Alam mo yung talagang nag-aayos sila. 1 day princess nga lang. O, diba, 6 days, nagkukustos ng anidoro. During day off lang, nagiging madam. Then, dito rin may nagsabi, maganda ang patakaran ng Hong Kong at saka safe pa. Yes, true. Maganda talaga ang Hong Kong. Talagang safe dito. Aside sa open country siya, safe talaga. And then yung patakaran dito, law is law talaga. Lahat talaga is sumusunod sa patakaran. Kung ano yung rights para sa helper, talagang pinuprovide ng employer. Yes. Tapos meron dito, kasi may winter, mas mura ang gastos. Yes, lalo na kapag winter, mapifeel mo rin yung wala lang siyang snow, pero parang nasa country ka rin na may snow, na experience mo yung sobrang lamig. Lalo na kapag mag-less 10 degrees dito or 10 degrees, sobrang lamig na kahit 11. Iba talaga yun rin yung lamig niya. As in, parang feel mo na rin, nandun ka na sa mga countries na nag-yellow na, charot. So, ito naman, dahil dito lang ang pinakamataas sa lahat ng mababa. Oo, true naman talaga. Tapos, meron din dito, aside sa malaki ang sahod,
para ka na rin nagbakasyon dito. True. Para ka na rin nagbabakasyon kasi sobrang ganda ba naman ng mga places dito sa Hong Kong. Tapos during your day off, free ka kasi pupunta ng mga tourist spots dito sa Hong Kong. Sobrang gaganda. Ang daming mga places talaga dito sa Hong Kong na magaganda, lalo na ngayong mga parks, basta lahat ng tourist spots. Search nyo lang sa Google, ano nga bang mga tourist spot dito. Like Ocean Park, Disneyland, pero guys, hindi ko pa talaga napuntuhan yung Disneyland. Never ko pang napuntahan dahil wala pa akong budget. Charot. Ewan, kailan magka-budget? Mauwi na lang Pilipinas, di pa? Syempre, bago tayo mauwi or mag-for good ng Pilipinas, experience naman natin mag-Disneyland. Charot. So, next, kasi open country at magagawa mo kung ano gusto mo sa day off. Like, maraming available dito, but of course, be protected. Yung sabi ko, legit yun guys ha. Ayan, binasa ko. Next, next, malaki sahod at Disney Princess once a week. O, the same lang din sa isa. Then, Dora. Magiging Dora the Explorer. Charot. Tapos, dito, maganda naman nito. Di lang kasi Sunday off ko makapapicture man lang sa mga idol kong magaganda. Charot. Dito kasi sa Hong Kong guys, I think Hong Kong na talaga ang pinakamaraming vlogger, mga content creator. I think Hong Kong talaga ang halos lahat na yata nagiging content creator na. Charos. Kasi dito may utangan sa publiko, Supremo House Supply. Yes, dito talaga sa Hong Kong guys is maraming mga finances na nagpapautang sa mga domestic. Legal po dito ang mangutang sa bangko. Yun lang, umutang na ng tama, huwag gagaya sa akin na sa iba na nababaon sa utang. Dinamay pa sarili ko, no? So next, kasi malapit lang sa Pinas at malaki sahod. Tsaka as operada, bawal nang magbuhat ng napakabigat like Middle East, kahit first-timer, sumugal at heto na 10 months na sa mababait na amo. First-timer siya dito sa Hong Kong, guys. And galing yata siya ng Middle East. So, light lang naman talaga ang trabaho dito, guys. Yun na, suti-sutihan naman. May light or heavy, pero maliit ang bahay, pero 24/7 hindi na pa ako sa trabaho. Depende lang, guys. Depende. Sahod. Malaki daw ang sahod. Galing ako quiet noon. Sahod talaga naging basihan ko. Yes, marami talaga. Majority na. Yung basihan nila, bakit pinili nila ang Hong Kong? Because yun na nga, malaki ang sahod compared sa iba. Hindi naging okay ang mga naging amo ko sa Singapore. So, nag-try ako apply dito at 5 years na ako dito sa Hong Kong. Char! Congratulations! 5 years na pala siya dito sa Hong Kong. Eto, may isa pa. Wala nang placement fee, may day off pa, times 2 ang sahod ko. Sa Pinas, parehong stress lang din naman. Yes, wala na po talagang placement fee, katulad nung before, na-remember ko, mga 1990s or early 2000, meron talagang placement fee dito guys. Aabot ng 100 plus, pataas. But now, inalis na yun, pero gagastos ka pa rin papunta dito. At least, gagastos ka ng 30 to 50k pesos kasama, including your transportation and expensive sa mga expenses, pamasahe, yun nga, transportation, food allowance, basta kasi wala naman kasing free na boarding house dito sa Hong Kong. Unlike Middle East, is nag-provide sila ng maistihan, di ba? Tapos dito naman, mataas daw sahod, pero kulang pa rin, patay. True. Lalo na kapag may utang sa bangko. Kasi malapit sa Pinas. Kasi malaki ang sahod at lapit sa Pinas. So, yun na guys, naubos ko nang binasa lahat ng comments nila. Yun nga, majority. Unang-una talaga is malaki ang sahod. May video na ako nito na share ko, bakit nga ba Hong Kong? Yes, bakit nga ba Hong Kong? Yun na nga, unang-una malaki ang sahod, tapos malapit lang sa Pilipinas. May iba is yearly nagbabakasyon. Tapos dito naman sa nakasaad na din sa kontrata dito, every finish a contract is pwede ka pong magbakasyon. Mayroon po kaming 14 days annual leave. With pay po yun. Yun nga lang, 14 days lang talaga ang binibigay dito for first contract. Pero pag second contract ka, additional 2 years na naman. Yung additional 2 days, 2 years, diba?
starting ka sa 14 days po ang annually dito sa first contract. Pagka second contract naman is mag-a-add ng 1 day every year. So, matapos mo yung 2 contract mo, so may plus 2 na. So, 14 plus 2. So, pagka second contract mo, after ng second contract, may 16 days leave ka na. And so on na guys, add na siya ng every contract, 2 days ang dinadagdag. So, until na, makaboard mo na yung 30 days. Yun. Tapos, yun din maganda dito sa Hong Kong guys, kasi, may loan service at saka severance fee. Yung severance fee is babayaran ka ng amo kapag lagpas ka na ng 1-2 years sa amo isang kontrata, tapos hindi na kailangan ng amo, and then yung kahit hindi ka pa naka 5 years, kasi yung long service dito kailangan naka 5 years ka above sa isang amo lang. Pero po yung long service is hindi pa po siya approved, hindi pa po siya dito sa Hong Kong. So, hindi pa siya compulsory. Ano pa siya, depende lang din sa amo. Pag ikaw alis, pero kapag ikaw naman ginawayan ng amo, of course, si amo ay obligadong magbayad sa iyo ng long service. So, pag yung amo mo may puso. And then, kung ilalit ko ka talaga, for sure na yun, sapok. Yung severance fee is kapag naka 2 years ka na sa amo, mabibigyan ka na ng severance fee kapag yung amo mo is hindi nakakukuha ng katulong. Pero kapag nilet go ka ng amo mo at kukuha pa sila, so, wala kang matatanggap. Or kung mag-for-good na sila, yes, may matatanggap ka. So, yun na. Huwag na nating habaan yung video na ito. So, 11 minutes na tayo. So, kasi wala naman. Paulit-ulit lang. So, yun na nga. Bakit nga ba Hong Kong? Yun, malaki ang sahod. So, halina kayo guys. Apply na kayo dito at maranasan nyo ang life kung ano ang Hong Kong. Sa kanyo na masasabi kung maganda nga ba talaga ang Hong Kong. Yes, maganda naman talaga. Dahil nga, may utangan dito. Pag malubog ka lang sa utang, saka mo na sasabihin na no comment, pero for me, sobrang ganda talaga ng Hong Kong. Kahit tatanungin mo lahat ng mga helper dito sa Hong Kong, sobrang ganda. So, that's all for my vlog. See you again for my next video. Bye! If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please do subscribe and can you hit the tiny bell button and paki-like na rin ng video na to kung nagustuhan nyo. And shout out to this vlog. Thank you for watching. Bye!